kung ano ang opinion ni Toby Chanco patungkol po sa Supreme Court ruling patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. At nagsalita na nga si Toby Chanco na let's respect the Supreme Court. Diba? So, ano ba ito? Martin Romualdez. Di ba? Mga kaalyado ninyo to. Mga kaibigan nyo to dati, mga kasamahan ito ni Bongbong Marcos, pero pati siya ay marunong gumalang sa Supreme Court. Sa inyo, dyan sa Kongreso, patuloy pa rin kayo, umapila pa rin kayo. At maganda itong inexplain ni Toby Chanco, which is tumpak na tumpak, sapul na sapul, at naiintindihan niya ang ating konstitusyon. Okay? Ang mga, anong tawag dyan? Ang mga role ninyo. Okay? Ang role ng Kongreso, ang role ng Senado, at ang role ng Supreme Court. Naiintindihan ni Toby Chanco, mamaya i-explain yan niya at i-expound pa natin at i-react natin. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Bongbong Marcos ay nagpa-interview na, unang interview na bago natapos yung kanyang SONA. At isa dito sa mga highlights ng mga tanong ay ito ngang flood control projects na pinalakpakan ng mga kongresista na ay mahiya naman kayo. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Sino ang pinatutungkulan mo dito, Bongbong Marcos? Ito mga ghost projects na mga nabanggit mo. Okay? Sabi mo dito sa interview na ito ay they will be held accountable. At yan po ay ang binabantayan ngayon ng taong bayan. Kung talaga bang totohanin mo ang mga sinasabi mo. O kaya'y budol na naman itong mga promises na naman. Diba? You have last 3 years na. You have proven sa 3 taong nagdaan na ikaw ang presidente. Marami kang sinabi na hindi mo natupad. Ngayon, you have 3 remaining years to prove again kung itong mga sinasabi mo sa SONA ay totohanin mo na. Okay? So, yun po ang ipapakita natin itong interview niya at magre-react po tayo. Okay? Pero guys, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At purin natin itong interview ni Toby Chanco kay Karen Davila, ang kanyang opinion dito sa Supreme Court ruling patungkol po sa impeachment. Ito, Toby Chanco, pasok. I want to ask you very quickly. We have a few minutes left, no? So just to change topic, the Supreme Court decision essentially calling the impeachment emanating from the House unconstitutional, null and void ab initio. What are your thoughts? Did the Supreme Court overstep? Paano naman mag-overstep ang Supreme Court, Karen? Na that's their role as the Supreme Court, di ba? Hindi ko maintindihan na ano bang opinion mo dito, Karen? Ginawa lang ng Supreme Court ang kanilang tungkulin. Like other else, itong Senado at itong House of Representatives, they have different functions. They have equal functions. But by the time na nakapagsalita na at nakapag-desisyon na ang Supreme Court, maybe naman this time ay irespeto natin. Like, nire-respeto natin na in-impeach nyo si BP Sara dyan sa House of Representatives by doing votes. Majority of the congressmen and women ay bumoto na ma-impeach si BP Sara dyan. Nirespeto ng Supreme Court at Senado yan. Now, ngayon, kung magsasalita ang Supreme Court na ay unconstitutional, may nakikita silang lapses, may nakita sila na parang grave abuse of discretion at parang dahil doon sa one bar ruling, no, na 4 na beses silang nag-complain pero palusot pa nila na isa lang ang initiate. Ang sa akin, kanilang interpretasyon irespeto natin. Ngayon, kung sasabihin rin ng Senado na we will just follow what the Supreme Court says. So, irespeto rin natin ang Senado. Di ba? Pero, etong House of Representatives, matigas ang ulo. Nag-apila pa sila. Sa pag-apilan nyo na yan, halatang halata, mas lalo kayong napaghalataan ng Supreme Court na talagang
matindi yung galit nyo kaysa BP Sara. Pamumulitika. Diba? Kasi away politika ito eh. Ay hindi yan magugustuhan ng Supreme Court eh. Kasi ang Supreme Court po, wala po itong mga political colors, itong mga judges na ito. They are just there to interpret the technicalities. So paano ngayon yan? Kung mag-aapela itong House of Representatives, mas lalong sasabihin ng Supreme Court na mukhang desperado talaga kayo, galit na galit kayo, namumulitika ka talaga kayo. Diba? Ini-interpret na nga namin eh. Diba? Po, Karen, I don't want to, I would want to avoid comment. Pero alam mo ako, purist ako, di ba? Purist ako eh. Purist ako. Ang akin is, of course, karapatan ng House of Representatives at lahat ng tutol doon sa desisyon na Oo nga, tama nga siya. It's the, wala namang nilabag itong House of Representatives sa pag-aapila nila. Wala silang nilabag. Ang sa akin lang, nagmukha kayong desperado. It doesn't look good. Diba? Wala kayong ka-finesse-finesse. Kumbaga, kung titingnan kayo ng taong bayan at sa lahat ng mga eksperto sa politiko, nagmukha kayong crying baby. 'Di ba? Crying baby ba? Na hindi po tinupad yung gusto nyo, umiiyak na kayo diyan at nag-aapila pa. 'Di ba? And a motion for reconsideration. But in the end, I would like to request everyone, kung ano man yung desisyon ng Supreme Court, igalang natin. Diba? Wala tayong choice eh. Wala Correct. tayong choice. Kasi may kanya-kanya tayong interpretasyon ng batas, di ba? Okay, ganito interpretasyon ng House, ganito interpretasyon ng Senate,